matataas na opisyal kabilang si Pangulong Bongbong Marcos ang idinadawit sa money delivery scheme ng grupo ni na Attorney Levy Baligod at ng mga dating miyembro ng Philippine Marines. Pero giit ng palasyo, lousy ang kanilang script. Magbabalita si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Naging mainit na usapin ng paglantad ng 18 individual na nagpakilalang mga political bagman. Mga dati raw silang Marines at sundalo. Pero sa official records ng Philippine Navy, 2 sa 18 ang hindi naman naging bahagi ng kanilang hanay. Karamihan din ng mga umunay bagman na sibak sa serbisyo dahil sa dishonorable conditions. Pero may ilan din na nakapagretiro ng may good standing. Sa panayam ng programang Storycon sa One News, sinabi ni Atty. Levy Baligod na yan din naman ang nasa affidavit ng mga individual. The 18 never claimed that all of them belong to the Marine Corps. 2 of them, in fact, in the affidavit, in my possession, claimed that they were former Army. Binawi rin ni Baligod ang ilan sa mga naging una nilang pahayag. Wala raw siyang sinabi na $2 million na pinadala sa International Criminal Court. I want to correct your predicate. There is nothing in the affidavit, and also I did not say anything that the $2 million went to the ICC. Bagay na noong press conference, sinabi niya na 2 bagman ang inutusan para ipapalit ng dolyar ang 2 suitcase na may lamang tig 56 million pesos. Hinanda raw ito para sa mga foreigner na aniyay ICC investigators. Ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. Giit din ni Baligod na tumanggap ng pera si dating Senador Antonio Trillanes kaugnay sa ICC investigation laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi nilahad ng abogado kung magkano ito. Itinanggi na ni Trillanes ang paratang, habang ang Malacanang ipinagkibit-balikat din ang aligasyong nag-deliver ng bulto-bultong pera para kay Pangulong Bongbong Marcos. Bahala na raw ang NBI at PNP na mag-imbestiga. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing. Damay rin ang pangalan ni ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III sa aligasyong bigayan ng pera. Pero tumanggi muna siyang magkomento. Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Ang presidential sister naman na si Senador Amy Marcos naghain ng resolution para magkaroon ng Senate investigation. Kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Kumbaga sa maleta, mananatiling sikreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Pero ang mga mamabata sa Kamara, naniniwalang baseless ang mga aligasyon ng grupo ni Baligod. Mahirap talaga pag meron kang sariling mundo. Dilulu tawag sa mga ganyan. So, hindi natin masyado binibigyan ng pansin dahil wala naman pong katotohanan doon. So, yun lang po. Huwag tayong dilulu. It's all BS. I'm sorry. They don't even deserve a decent response from me. But what I can tell you is those who are behind their supposed press con, they have not achieved anything but present themselves as National Marites Council. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Talinki po hatid ang mukha ng balita. 2022,